nabuhay. Si Matusalem, ang kanyang edad ay 969 years old. Yan po ay nasa Genesis chapter 5. Si Lamech, ang kanyang edad ay 777 years old. Pero namatay din. Si Noe, 950 years old. Pansinin niyo po ito. Pagkatapos ng Noe, hanggang sa dumating si Moses, ang edad ng tao according to Genesis chapter 6, ang sabi doon, ang tao ay hanggang 120 years old na lang. So mahaba pa rin. Hindi na katulad ng mga nauna sa Genesis chapter 5, pagdating sa Genesis chapter 6, hanggang 120 taon na ang inabot nila. Ang pinaka-uling mahaba ang taon, Noah. So, pansinin po natin ito. Si Isaac na anak ni Abraham. So, bago natin tingnan ito. Sa panahon natin ngayon, ang edad ng tao, sabi nga nila ay pag ikaw ay umabot ng 70 years old, pataas, may bonus na. Yun ang sabi ng mga nag-o-observe, nagsusuri. Pero meron po kasi gusto bigyan ng pansin na mga taong nabuhay din na namatay din pero hindi na inabot ng edad at katulad ng mga nabuhay doon sa Genesis chapter 5. Ang isang halimbawa ko po ito ay si Isaac na anak ni Abraham. Si Abraham umabot ng edad mo? Almost 100. Tapos naging anak niya si Isaac. Ibibilag na lang tao ni Sarah. Si Bautista ang anak ni Zacarias. Ibibilag na lang tao ni Elizabeth. Si Jesus na anak ni Jose. Ibibilag na lang tao ni Maria. Si Abraham, asawa niya si Sarah, hindi sila pwede mag-anak. Pero anong ginawa ng Diyos? Gumawa ng paraan ng Diyos na si Sarah ay mag-anak. Anong ginawa ng Diyos? So sa aking observasyon po, dahil imposible talaga mag-anak. Kasi bukod sa matanda na si Abraham, si Sarah naman ay lilipasan na. Sabi, menopause, imposible magkaanak. So, sa aking pagsusuri, sa aking observation, ang ginawa ng Diyos, nag-create siya ng fetus. Nag-create ang Diyos ng fetus sa tiyan ni Sarah. At kung kakuritahin natin, siyang na buwan ibinagbuntis ni Sarah. Si Isaac. Bago ito pinanganak. So, ibig sabihin, bilang tao,
bilang anak ng tao, itong si Isaac dumaan sa siyang na buwan sa sinabi ko ng kanyang ina na si Sarah. So, ito yung meron 9 months. Ang mga babae, pagka nagbubuntis sa natural, dumadaan din sa siyang na buwan na kasinapunan. So, yun ang nangyari kay Abraham. Yung kanyang anak na si Isaac, yung pinagbuntis at pinanganak ni Sarah, ito ay dumaan siya sa nagwan at ilalagaan niya sa lumaki. Ganun din si Juan Bautista, anak ni Zacarias, Isabel. Imposible din magdala ako. Pero dalang Diyos, hindi mag-create. Diba? Kaya kami na, mula sa alabok, hindi ka. So, kaya din niya maglagay ng betus sa kanyang Elizabeth. Bakit? Kasi si Elizabeth, imposible din magdala na ako. Baog na din, baog. Oo. Tapos, si Zacarias naman, ayaw maniwala na makakaanak. Kaya nga, ano nangyari kay Zacarias? Sabi ng Diyos, magiging parang siya, pansamantalang pipi. Tama ba? Pipi. Hindi makakasasalita. Pag naisilang na yung kanyang anak, babalik yung kanyang pagsasalita. So, ayaw maniwala ni Isaac, ni Zacarias. Ayaw maniwala ni Sarah, kaya nakawa si Sarah. Pero nagawa ng Diyos mag-create ng alam eh. O di kaya nila maglagay ng betus. Mag-create ng betus. Kasi kung maglalagay ng yung semilla, kaka-excel, parang hindi na ganun. Kaya sa aming observation, sa aking pagkaunawa, sa pagbabasa ko ng Scripture, kaya mag-create ng Diyos ng betus. Doon sa dalawang, hindi na pwede magkaanak. Pero dumaan sila sa 9 months na pagdadalang ako, bago simita. Sumalaga kasi pagbibilang hindi pwedeng walang pagbibilang. So, si Jesus, nag-ibilang po si Mary. So, si Mary, pwedeng magdalang tao. Ang problema talaga, at ang sabi ng Diyos, makita ng anghel, si Mary ay magbubuntis sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, anong ginawa ng Diyos? Naglagay din ng betus. Kasi, kailangan siya ipangalan ng isang bilhin. Ang pagkakait, ayaw mga liwala ni Maria, sabi mo, paano mo mangyayari kapag nilala ka? O, sinabi ng Diyos magsisilang ka ng sabor. O, kaya, nung malaman ni Diyos hindi niya maganda, kinausap ng parang sabi, ang ipag-ubutis ng Maria ay magiging tagapagligtas ng isang kita. Kaya, pinakasalan na rin ng Diyos, hindi niya iniwalayan. Kaya yung tatlong ito, lahat sila, tatlong babae, nagbuntis siyang na buwan sa sinapunan. So, yun yung timeline ng pagdadalang tao ng babae. Kaya lang, nakakatuwa kasi habang minimititin itong tatlong ibinanganak, biglang naalala ko yung nagaganong ngayon as surrogate mother. Diba? Nangyayari. Ibig sabihin, ginagaya ng mga siyensya yung kaya gawin ng Diyos. Ang nangyayari sa Diyos, ang ginamit ay yung kanyang kapangyarihan mag-create. Pero ang siyensya, ang gamit ang nila ang kanilang talino. Yung kanilang kakayahan na maglagay ng semilla sa Excel, tapos hanap ng babae, doon para ipapulutis. Kaya lang, hindi nila kayang
okay yung kakayanan ng Diyos kasi walang pwedeng umigit sa kakayanan ng Diyos. Ang gusto ko lang makita dito, yung mga ipinagbuntis na ito o pinagdalang tao, sila ay dumaan ng tinatawag na siyang na buwan na pagbubuntis. O, magkwenta po tayo. Si Jesus bilang anak ng tao, pinagbuntis ni Maria. O, sabi, ang birthday ni Maria ay ni Jesus ay December 25. Tama? Ngayon, kung December 25, magkwenta tayo. Magkwenta tayo. Sabi, pinagbuntis daw ni Maria, December 8. Sa parehong buwan. Makulit. So, magkwenta tayo. Ilang linggo yun. Sabihin, hindi pwedeng si Jesus ipanganak ng after 3 months pa yun, after 3 weeks. 3 weeks. So, kung bibigyan tayo ng isang buwan, ipapanganak si Jesus. Kung December, edi Kung December, September. O ba, December 8 siya. Pinabuntis. O di September siya, Lalabas. pinalabas. 9 months eh. O, kung mga yung September, hindi panahon ng tagabi. Kaya yung sanggol, kapag nilabas, pwede siya mabuhay. Ito kung ginagamit ko, yung sinasabi ng awit, teach us to number our days para makakuha tayo ng wisdom, ng karunungan. Turuan mo kami magbilang. So si Jesus, ay pinagbuntis siya na buwan. So kung December 8 siya, pinagbuntis si Maria, nilabas si December. Exact 9 months. Kung December to December, 12 months. Hindi tama, ano? So bilang anak ng tao, Sobra sa buwan. kung marunong ka magkwenta, hindi sa December, pinanganak September. Pero hindi ko po kayo pinipilit maniwala sa aking ibinapahagi. Based ang sinasabi ko lang, is mahalaga malaman natin yung time frame na si Jesus ibinabuntis ni Maria. Kasi si Nabuan, wabis ka, ganun din, lumasa siya na buwan bago ipinanganak. Sabi niya, hindi si Isaac. Ako, apat yung mga anak ko, lahat sila. Siyang na buwan. Meron kami naranasan na ilang buwan dito. Kasi, Lumagpas na. hindi kasi pumulugod yung ano eh. Pusod. Yung pangalan ko, nung pinagubuntis, pumulugod sa liig ano. So, matagal ba ako na ilabas. Pero hindi namang inakot ng napakatagal. So, ang point ko is sa aking pagkikwenta, nakita ko na si Jesus ipinanganak na ang timeline na pinagpuntis ay 9 months bilang anak ng tao. So, yun po yung gusto kong makita po natin sa oras na ito. So, ang tatlong ito ay dumaan sa siyang na buwan na pagdadalang tao, ang tatlong babae. Bago isinilang sa mundo, so sa oras ito ay mag-focus tayo sa buhay ni Jesus sa loob ng 33 inilagay sa lupa. So, yung nasa Genesis chapter 5, yung mga ipinanganak o nabuhay is inabot sila ng 900. Pero pagdating kay Jesus, 33 years ang kanyang inilagay sa lupa. So, tingnan natin. Si Jose at Maria ay nagparehistro. Nagparehistro, sabi sa Luke chapter 2 verse 3. Nagsiparoon ang lahat
upang sila'y manatala, sabihin magparehistro. Bawat isa sa kanyang sariling bayan. Verse 5, upang magpakala siya, pati ni Maria, na pinagkasundo sa kanya, na noon ay malapit ng mga anak. Pagka pinagkasundo, malapit ng mga anak. So sila ay umuwi sa kanilang bayan para mag-alista. Pati si Maria. Verse 7, at sinilang ng kanyang anak na panganay na lalaki at ibinalit niya ng mga lambing. So ibig sabihin, uso pa rin lambing ng araw. At uso din yung pagpaparehistro Census. o pagsasensus. Wala na silang lugar para sa kanilang sa tuluyan, kaya doon sila nakatulili sa sapsapan ng yung kung saan tulungan na mayroong kainan ng hayop. Okay. So si Jesus, tinatuli. So mayroong tinatawag na circumcision. Sa paniniwala ng mga Hudyo, ang mga sanggol after 8 days, ito ay tinutulian o circumcision. Luke 2:21, nandun yun, doon naka-record, di ko na lang nilagay yung salita. Kung babalikan niyo po ang Luke 2:21, si Jesus po ay dumaan po sa circumcision after 8 days. So, meron po yung mga pagpapatunay. Di ba inihandog siya rin? Kanya nga, inahin din siya. So, ibig sabihin, kaya ko ito dinidiscuss kasi sinabi si Jesus ay Son of Man. So, ibig sabihin, paano siya naging Son of Man? Okay? Paano siya naging Son of Man? Ang ginawa ni Music, inadap niya yung bata. Inadap niya. Kaya by blood, Jesus, hindi siya anak ni Jose. At para maging anak niya, nagkaroon ng tinatawag na natural adoption. So, importante po yun. Kaya si Jesus, nagkaroon din ng record na siya ay adopted son of Joseph and Mary bilang anak ng tao. So, pinaguli, inihandog, so, ginawa din ng record. So, ako, yung apat kong anak, ipinarecord sa NCR. Kaya sila ay hindi na namin sila adopted, hindi sila ay ibigit ng mga anak namin. So si Jesus, pagkawat siya ay adopted, lahat ng karapatan na meron yung magiging mga kapatid niya, Jose at Maria. Kaya pareho lang, equal yung kanilang karapatan. So si Jesus bilang Son of Man, naging adopted child of Jewish father and Jewish mother. Kasi parang Jew yung dalawa. Kasi Jesus, lumaki sa loob ng 12 taon sa paniniwalang Judaismo. Pinila anak ng tao. Alam niya yung practice. Hindi niyo gusto kong makita. Ngayon, plano na pakain ng bata. Yan. Nilang plano na yung bata ay pakain. So, may record yan. Matthew 2:13, Matthew 2:14, at saka Matthew 2:15, hanggang Matthew 2:19. So, pagkamatay ni Herodes, sabi nito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa ito na nagsasabi,
Magbangon ka, dalhin mo ang iyong mag-ina at magtungo ka sa lupain ng Israel dahil patay na ang may nais umatay sa bata. So, ibig sabihin, itinago nila yung bata kasi papatayin. Tititinin ang buhay ng sanggol. So, yung papatay, wala na. So, pagdating ni Jesus ang 12 years old, nagkaroon siya ng encounter sa Diyos Ama. Ayan. Ulitin ko si Jesus, sa edad ng 12 taon, nagkaroon siya ng encounter sa Diyos Ama. Luke chapter 2 verse 42, ano sabi? At nang siya'y may 12 taon na, nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapisahan. Verse 49, at sinabi ni Jesus sa kanila, kasi medyo pinasword ko ng konti, nagkaroon po dito ng, si Jesus po ay inisip ni Mary at saka ni Joseph na nawawala. Kasi 3 araw na hindi nila nakita. Pero ayon doon sa mga narinig ko ng mga nag-aaral na salita ng Diyos, malamang daw itong si Mary at si Joseph nagkaroon ng temporary amnesia. In other words, hindi nila malaya na si Jesus nagkaroon ng encounter sa Diyos. Kaya nasabi ni Jesus, bakit niyo ko hinahanap? Di ba natalastas niyo na dapat ay maglumagang ako sa bahay ng aking ama? Sa English, I am doing my Father's business. Ito yung unang pagkakataon na si Jesus ay nagsalita patungkol sa Diyos Ama sa langit. Ang problema, hindi naiintindihan ni Mary yung sinasabi ni Jesus na I am doing my Father's business. Kasi encounter with Jesus sa Diyos Ama, walang kinalaman si Joseph at si Mary. Walang kinalaman. Kasi nga, ito yung personal encounter. Sinarado ko yung pinto. Ang tawag dito ay Meron kasing pusa. ang tawag dito ay personal encounter May tanong nga sa with God. Oo. Ang pagkaintindi ko noong araw, 2013, ang naiintindihan ko lang, si Jesus ay nagkaroon ng 18 taon na panahon para tuparin ang lahat ng batas. Kasi sabi sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus, ako'y naparito, hindi para lalapit. So, saan? Naparito ko para galapin lahat. So, yun yung unang nalaman. Si Jesus pala, for 80 years, simula 12 taon, tinupad niya ang lahat ng kausulan. Bakit? Kasi natutulad niya sa paniwala ng Pangulo na kailangan pa rin ang kausulan. So, yun yung kanyang yun sa nalaman ko na for 80 years, simula dito dalo. Ang sabi na, pero si siya muna ay nagkaroon ng encounter. Ang tawag doon, siya ay naging anak ng Diyos. Naturally, naging anak ng tao by adoption. At the age of 12, si Jesus ay nagkaroon ng spiritual adoption.
naging anak ng Diyos. Kaya hindi maintindihan ni Mary na you are doing your father's business. Ikaw na. Di ba may ate ka si Jose? Di ba may ate ka si Jose? Parang kung ikaw yung magulang, di ba? Sabi niya, sabi sa akin ng aking pangalan na sabi, anak na ako ng Diyos, meron akong ama. Kaya kung hindi mo naiintindihan, so ibig sabihin, hindi ako tatay mo, parang ganun, di ba? So ibig sabihin, yung karanasan ni Jesus na encounter with his father, yung tinatawag na spiritual adoption, mula sa pagiging anak ng tao, siya ay naging anak ng Diyos. Di ba nakalagay sa John chapter 3? Except among the born of the flesh. Di ba? Cannot see. Hindi, meron sila sabi, ang pinanganak namin ng laman, kailangan. So siya ay pinanganak. Nalaman. Kaya naging anak siya ng tao. So siya rin nagkaroon ng ibinanganak sa Espiritu. Ang age of 12, nakakaranas siya ng ikalawang pamanganakan ang tawag doon, spiritual adoption. Yung unang pamanganakan niya, natural adoption. Yung pangalawang pamanganakan niya, spiritual adoption. Kaya nagsimula maging anak ng Diyos, nagsimula siyang turuan. May nag-mentor sa kanya. Sino? Hindi yung kanya ama. Yun yung, yung may pagkasisya. Kailangan mo mag-undergo sa pagtuturo ng aking ama. Kailangan mo mag-lumaga. Sa kung si Jesus, meron siyang mga naging disciple. Siya, meron nag-disciple sa kanya. Sino yun? Yun yung kanyang ama. Tingnan natin. Sabi nito, hindi niya nauulawa ang mga salitan sa kanilang sinabi. Hindi na naiintindihan. Pero, kung babasahin natin Luke chapter 2, verse 51, hindi pa rin makalimutan ni Maria yung sinabi ng kanyang anak. Oo. Pero hindi pa rin niya maintindihan. Ang maganda kay Jesus, kahit hindi maintindihan ni Mary at ni Joseph, yung kanyang isinishare ng kanyang encounter, nagsasabi pa rin sa mag-asawa. Kaya hindi sumama siya. Yung Diyos, hindi naman ang respeto sa kanyang magulang sa lamat. Yung nagsasabing ako ay anak ng Diyos, hindi mo wala ang respeto doon sa kanyang mga magulang bilang siya ay anak ng tao. Kaya nakakalungkot na mayroong mga nagsasabi sila anak ng Diyos, pero walang respeto sa kanilang mga magulang bilang anak ng tao. Kaya napakaganda ng encounter ni Jesus. May nalaman siya na hindi maintindihan ng kanyang magulang, pero hindi na wala ang pagpapasako. Kasi maraming gano'n, nasasabi anak sila ng Diyos, pero walang galang sa magulang. Walang respeto sa magulang bilang mga anak ng tao. Kaya ang totoong nakaranas at encounter sa Diyos, hindi mo wala ang kanyang respeto at paggalang at pagpapasako sa kanyang mga magulang. Yun po yung gusto kong makita na si Jesus, pinaanak ng tao, hindi nangibago yung spiritual pride. Pero yung iba, nung maraming nalaman na salita ng Diyos, iba na yung turing sa mga magulang. Pagkamat hindi sila maintindihan ng magulang. Kasi kaso ang pagiging magulang natin, magiging anak natin sa ating mga magulang, naranasan natin yung sa kanila. Pero magiging anak ng Diyos, pero sobrang encounter yun. Na magiging magandang epekto nito, ulit tayo yung anak ng Diyos, may respeto tayo sa ating mga magulang sa lahat bilang anak ng tao. So, yun ang maganda rito kay Jesus. Nung pinauwi siya, sumama naman siya, hindi yung, mo muna. Yun pa po akong discipleship sa aking ama. Diba? Kumbaga,
tuloy yung kanyang business sa kanyang ama. Pero kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, bilang anak ng tao by adoption, nandun pa rin yung kanyang pagkapasangko. So, sabi niya, si Jesus ay dumaan sa proseso ng pagsasanay sa loob ng 18 taong pag-aaral. Tapos, kasabay dito, 18 taong din niya, tinubad ang lahat ng batas ang kapag-usan. Wala siyang kinaligtaan. Bakit? Kasi bilang Hudyo, nakasaad sa kasulatan, kailangan mayroong katupad ng lahat. Siya lang ang nakatupad. At the same time, nagkaroon siya ng 18 taong pag-aaral. Ano tawag doon? His father's business. Sa panahon natin, ang tawag ng discipleship. O kaya, mentoring. Sa panahon natin, ginagawa ito ng mga nagpapatak sa discipleship. Meron silang tinatawag na pagtapos na sila ng tinatawag na sabi nga nila, meron accountability, meron silang discipleship, tapos meron silang school of leaders. Ito naman, sa Pilipinas at iba, ang tawag sa kanya, I am doing my father's mentoring. Ang ginamit niya, father's business. Gano'ng katagal doon? 18 years. Kasi after 18 years, at saka siya umayo. At saka siya, at hindi na pinili. Pagdating niya ng edad 30, bumaba kapag yan ng Espiritu Santo, bago siya nakaral. So, in-empower siya. After ng mentoring, in-empower ng Espiritu Santo. Sabi niya, sumasabi ng Espiritu ng Diyos. So, sa Luke chapter 4, verse 18 and 19. Oo, ibig sabihin, kahit marami na siyang natutunan sa kanyang ama, kailangan pa rin niya ang empowerment ng Holy Spirit. Dumaan siya sa mentoring process for 18 years. Bakit? From 12 years old hanggang 30. O ilan ito? 18 years. So, teach us to number our days. Ako na naman nangyari sa akin. 1984, naging Bible believers ako. Naligtas ako. Nagpasaro ko 1989. Pero naging anak ako ng Diyos 2014. Bakit? Nagkaroon ako ng personal account ko 2014 eh. For 7 years, nasa Negros ako, bumalik ako sa Genesis, minagkuran ako ng Holy Spirit, so na-discover ko ito sinishare ko sa inyo. Hindi po ito galing sa sinumat, hindi habang po ay nagbubay-bulay na salita ng Diyos for 7 years. Ako'y nasa Negros, kasi meron akong mga minimikro sa online, pinakita sa akin ako yung si Jesus pala ay 18 taon na sinanay. Pero inipawa siya ng Holy Spirit sa edad ng 30. And for 3 years, doon siya nag-ministeryo. Doon din niya sinupunan yung discipleship doon sa kanyang mga alaga na naging tagasunod. So makikita natin, ang nun, ayun, siya ipinako, namatay. So, 3 years na. So, meron siyang mentorship o mentoring process na pinag-aanan. Sino gumawa ng bilang yung ama? Yung empowerment, yung Holy Spirit. Pero bilang alam ng tao, ginamit ng Diyos yung asawa para siya ay pangalagaan. Okay, John 7:16. Ano sabi sa John 7:16? Ang sabi sa John 7:16, nung si Jesus ay nakikipagkwentuhan na sa mga magkakalinong tao, mga religious leader, nagulat sila. Yang kita jangan mga nasa loob Yesus pala. Nagulat sila. Saan kumuha ng karoon naman itong taong ito?
Hindi naman nag-aaral. Para bang hindi naman natin estudyante ito. Hindi natin naging klase. Ako muna karunungan to. Ano sabi ni Jesus? At sinabi ni Jesus, ang guro ko hindi akin. My teaching is not mine. My doctrine is not mine. Kundi doon sa nagsuko sa akin. So, ibig sabihin, kung ano man yung karunungan, wisdom meron kay si Jesus, may nabigay sa kanya. May nagturo sa kanya. May nag-mentor sa kanya. Yun yung gusto kong makita. Itong verse na ito, matagal ko na narinig, matagal ko na alam. Kaya lang, naunawaan ko lang ito, 2021, na si Jesus pala, may nag-mentor. At yung natutunan niya, hindi niya inaangkin na kanya. Hindi siya nagmayawag na, ay, aral ko pag-ibig dapat lang maniwala kayo, dapat lang magulat kayo. Hindi. Ano sabi niya? Yung narinig ko sa akin, hindi akin ito. Ang linaw sa English, my doctrine is not mine. Sa Tagalog, ang turo ko, hindi akin. Yung narinig ko sa akin, this is about my father's business. Doon din yung sinabi na kay Mary. At kay Joseph. Kaya hindi maintindihan ni Mary. Kasi sila Mary, hindi dumaan sa ganung klase ng discipleship. Wala silang encounter sa God, the Father. Mga naniniwala din sila sa Diyos. Pero like Jesus, si Jesus nagkaroon ng personal encounter. Doon siya simulang tumawag ng Father at age of 12. Kaya yung kanya mga sinasabi, hindi kanya. Yung itinuturo ko sa inyo kayo mga minamahal, yung kinikwento ko sa inyo, hindi po ito copyrighted. Ibig sabihin, kung merong gustong matutunan itong aking tinuturo na to, pwede niyo po itong matanggap ng libre. Wala pong bayad. Bakit? Kasi hindi po akin ito eh. Na-discover ko ito, habang po ay nag-meditate ang salita ng Diyos for almost 7 years na higit. Simula 2014 hanggang 2021, 26 na rin. O di 7 plus 5. Tama ba? Tama. O di 12 years na. So kung ano bang itong binigay sa akin ng Holy Spirit, na personal revelation sa akin, na ibinabagi ko, hindi ko po ito binibigay. Pero kung may mga interesado, hindi ko po ito ibinibigay ng may bayad. Tinanggap ko walang bayad sa Diyos, handa po kong ibahagi ng walang bayad. Kasi hindi po ito akin. Katulad ni Jesus, hindi ko pwede angkinin na ito ay doktrina ko. Ito po ay doktrina ng Diyos na ibinigay sa akin habang ako ay nagsusuri sa salita ng Diyos na sinimulan ko po 2014 hanggang ngayon. Na hindi ko po ibinipilit na maniwala ang mga nakikinig, pero kung ikaw po nagpapatotoo sa inyo, Espiritu Santo, subaybayin niyo lamang po yung aking every Saturday life na pagtutulog po, pagtungkol po dito sa mga mensahe na dinadala ko po sa aming face-to-face na pag-aaral tuwing Sabado. Noong 2014 po, hanggang 2021, ang ginagawa kong pagtuturo, puro online. Pero nag-decide po ako,
kami mag-asawa, nagkasya kami na medyo magkaroon ng transition. Ibig sabihin, kung noon, online kami, through Google Meet, o kaya via Zoom, via Zoom, ano. Pero ngayon, live. Kumbaga, kung maraming mga tao nakikinig sa social media, sa Facebook, sa mga live, kahit ano na lang, yung iba, katawanan, yung iba, mga prank-prank, diba? Yung iba, mga mga kapasusaran, pinapakili ka, pinapalugin na eh. Yung iba naman, talagang religiously, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Through live, o YouTube, o malaya naman tayo makinig. Pwede natin pulutin nyo sa tabi lang. Yung mabuti, pulutin. Yung, ano sabi, yung hindi maganda, di itapon. So, ganun din ako, kung sa tingin ninyo, itong sinishare ko sa inyo, ay bibigay sa inyo ng wisdom para maunawaan nyo yung timeline ni Jesus bilang anak ng tao at yung timeline niya kailan siya naging anak ng Diyos. So, nagsimula siya maging anak ng Diyos at age of 12. Pagdating niya ng 30 anyos, ano sabi ng kanyang ama? This is my beloved son. Nung muli I am doing my father's business after na kanyang 18 years of training. After na magkaroon ng empowerment ang Holy Spirit, pwede na siyang mayo, ano sabi? This is my beloved son, in whom I am well pleased. Kumbaga ako, 2014, nag-aaral ng Diyos. Pero 2021, I am beloved son of God. So, ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo na si Jesus dumaan sa proseso na tinatawag na una, natural adoption bilang son of man, naging anak ni Jose at saka ni Mary. Pero siya, age of 12, naging adopted child of God. Nagkaroon siya ng spiritual adoption. Yun yung sinasabing, ang pinanganak sa laman ay lumangga sa laman yun. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kaya, si Joshua, naging anak namin na sabihin sa laman. Pero, kung kailan siya makakaroon ng encounter sa Diyos, doon din tinatama yung kalooban. Ganoon din si Abel. Sila ay naging anak namin sa laman. Pero sila ay naging anak sa Espiritu. Depende sa kanilang personal encounter sa Diyos. Kasi ako, akala ko na hindi ko, anak namin ng Diyos. Hindi, nalitas ako, yes. Pero yung personal encounter sa Diyos, 2014, sa kanila. At 2021, kung ang sinong tao ay nanais o nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala yung guro. Sabihin, meron kayo makikita sa kanyang itinuturo. Makikilala nyo yung itinuturo kung ito ay sa Diyos. O kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So si Jesus, malalaman mo na yung turo na galing sa Diyos. Bakit? Kasi ang pinakilala ni Jesus, hindi yung sarili niya. Yung turo, unang nagturo sa kanya. Sabi sa John chapter 14, nagsasalita ako, hindi tungkol sa aking sarili. Yung tinuturo ko, hindi akin. Galing ito sa nagsusubo sa akin. So, kaya sabi niya, kung ibig mo na malaman na yung natuturo ay ginagawa
kanyang sarili o yung turo nung nagturo sa kanya. Verse 18, ang sasalita ng saganang kanyang sarili ay umahanap ng kanyang sarili na luwalhatian. So yung mga nagtuturo na katuro ko yan, ang tagang pinag-aralan niya, nag-master ako nag-doctorate ako. Di ba? Nagsulok ako ng kilay. Bumayad ako ng mga mamahaling pag-aaral. Bumili ako ng mga mamahaling libro. Pinaghirapan ko yan. Ang hinahanap ng kanilang glory. Ang sabi dito ni Jesus, sabi niya, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sarili kaluwalhatian. Ngunit humahanap ang mahanap ng kaluwalhatian yung sa kanya'y nagturo, yung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya, walang kalikuan. Kaya si Jesus, nakagulat yung mga Pariseo. Saan nanggaling ang kaluman ng taong ko? Hindi naman nag-aral. Anak ng karpintero. Sino ito? Hindi nga natin naging estudyante ito Hindi nga natin naging kaklase ito. Sino yan? Hindi nga doktorate yan. Hindi nga nag-masteral yan. Di ba? Ang sabi dito, kung yung nagtuturo na karoon na kanyang sariling katwiran, nako, wala doon ang kalooban ng Diyos. Pero ito nagtuturo ng totoo, ang binibigyan niya ng din, yung itinuturo na, hindi niya ang kinakanya, may nagtuturo sa kanya, yun si Jesus. Hindi sila tulad hindi niya namin yung doktrina na meron siya. Ito pa isang mabigat. Alam niyo ba mga minamahal na si Jesus gumawa ng miracle? Hindi dahil sa kanya. Gumawa siya ng miracle, sinabi na sa Lucas 4 verse 18, sumasakay ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin yung kapangyarihan na ginamit niya or 3 years of his ministry, hindi galing sa kanya. Galing sa banal na Espiritu sa loob ng 3 taon. Kaya ang totoong miracle wonder, miracle worker, is the Holy Spirit. Hindi niya inangkin na siya ang miracle worker. Kaya yung kanyang ipinangaral, totoo. Bakit? Kasi yung tinuturo niya, hindi kanya. Yung imalang ginawa niya, hindi siya ang nagagawa nun. Yung Santong Espiritu na nag-empower sa kanya. Nung siya mamatay, itong Santong Espiritu sa ito rin, banal Espiritu na ito ang bumuhay sa kanya. Nakita niyo po mga minamahal? Ngayon, itong sinesir ko, hindi ko po ito sinesir para pilitin kayo maniwala. Kaya sa akin po, nag-minister po ito kasi 37 taon na po ako sa ministry. Pero 2014, ako nagsimula na bumalik sa banal na kasulatan. At habang ako'y nagsusuri, patuloy na itinatama ng Holy Spirit yung inaakala kong tama. Ganoon po, nasimula ko yan mga minamahal 2014. Pero nagturo po ako online. Pero this time, inihayag ko po through social media. Kung may maniniwala, di salamat. Kung maraming ayaw maniwala, salamat pa rin. At least, naibahagi ko po yung nakita ko pong mga katotohanan na matagal na naitago sa akin.
So sabi nito, ito rin mensahe, sabi niya, ngunit ang mahanap ng karuwalhatian niyaong sa kanya'y nasugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kaluluwa. Kaya si Jesus po, hindi niya pinapakilala yung sila sa lupa, hindi niya pinapakilala ng kanyang sarili. So ako po, yung sinisir ko po sa inyo, yung nagturo kay Jesus for 18 years. Yung nag-empower sa kanya 40 years, yung po yung Godhead. Merong Godhead na kung saan si Jesus nakaupo ngayon sa right hand ng Godhead. Yun yung gusto kong ipakilala. Kaya nga po ang pangalan, itong aming gawain na ikalagay po ito is Soul Keeper Global Ministry of Trial Godhead. Kasi ito po talaga yung gusto kong ipakilala sa inyo. Yung kilala ni Jesus na Godhead, na pinapahayag ng Banal na Espiritu na Godhead, yun yung gusto kong ipakilala. Na matagal ko nang alam na may Godhead, pero hindi ko kilala. Yun po yung gusto kong ibahagi. Makilala po natin yung tatlong lalaki na nagpakita kay Abraham. Yung sinasabi, nagpakita kay Abraham ang Panginoon at may tatlong lalaki. God na nagkatawang tao in 3 persons. Sa Genesis po, ang Diyos ay nagkakatawang tao. Kausap ni Abraham. Yun din niya nagsabi na si Sarah magkakaanak next year. So, nakuha niyo mga minamahal. So, purihin po ang Panginoon. So, habang si Jesus ay nagsasanay, ito pa din niya ang lahat na kaupusan sa loob ng 18 taon. Matthew 5:17. Yan yung sinabi ko kanina. Huwag niyo isipin, ako yung naparito upang sirain ang kaupusan. O ang mga propeta, ako yung naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Verse 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang tudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, yun po yung gusto kong iparangin sa inyo. Dumating po sa akin ang wisdom na ito dahil tinuruan ako ng Panginoon na magbilang. Sa Revelation chapter 13, verse 18, hindi ko po ito i-discuss. Meron sinabi po ito si Juan. Ang sabi ni Juan, kailangan ang karunungan. Paano yun? Kailangan marunong tayong magbilang. Revelation 13, mayroong familiar na numbers tayo nalaman sa daigdig ng Kristiyanismo sa ating kapanahonan. Nakita natin, 66, ano yung unang urang ng mga nakakakita? Wala sa demolyo yan. Diba? Kasi nakakita nila yung number, 666, pero hindi nila alam. May kahulo din yung 666, kaya nasabi ni Juan, kailangan ang karunungan. Ito ay bilang ng tao. So, kailangan marunong kayo magbilang. So, teach us the number of days. So, 5 araw ang Diyos, ginawa niya ang lahat ng kailangan ng tao. Ika-6 na araw, anong ginawa ng Diyos? Yung tao. Tama? O, ika-7 araw, anong ginawa ng Diyos? Kapahinga. O, di ba? So, yung pagbibilang, mahalaga. Mahalaga yun. Tulad ng 5, ano yung 5? Sabi nila, yun daw ay grace. O, di ayos. Hindi ka pa pinapangarap. Lahat ang kailangan mo, inihandahan ng Diyos. Ang kailangan lang, bilang ka ng ability para mag-create ng income. God gave us ability
to generate income. Wala na kailangan mo, nandiyan na. Kailangan lang, matuklasan mo yung ability mo para yung iyong ability ang utul sa pangangailangan mo. Nakuha niyo po mga minamahal, ito po ang aming pinagawa ng bahay nito. Hindi po ito magic na diyan, ay ba? Hindi po. Ito po ay effort ng mga anak ko na nagpunong-punong sila. Ginamit nila yung kanilang ability to earn money. Ngayon, sa kanilang pinagkakabuhan, meron sila yung member ng pag-ibig. So, nakita ng pag-ibig, may kakayahan silang magkaya kasi may trabaho sila. So, na-qualify sila para mag-apply ng housing loan. So, hindi ito na tayo na magic. Ginamit ng Diyos yung ability na binigay ito sa mga anak ko. Ako naman, niregaluhan ng Diyos sa makita ng aking mga magulang ng kamalan ng lupa. Hindi yung pinagkita, hindi ko nalot wala akong papatayo. So, magic ba ito na, Panginoon, pwede ko pag ipapatayo mo ako ng bahay. Diyan ay na yung bahay. Siyempre, ginamit ng Diyos yung ability ng mga anak ko na binigay niya. Na hanggang ngayon, nagkatrabaho sila. Kaya hindi kami itong bahay na ito Itong bahay na ito na nagpatayo. Yes, ang kita na sa Jesu. Pero hindi ko amin. Ibinigay ng Diyos sa magulang ko yung property ng anak ko, pinagyaman ko. Dahil pinagyaman ko, naisa yung mga anak ko. Kaya sila ito na may-ari ng property nito. Ang Diyos na nagbigay buhay. Siya po ang nagbigay ng property nito. Kailangan lang pakimanin namin. Kailangan huwag namin kalimutan na meron kaming obligasyon na ibalik sa pag-ibig yung pinira. Mahalaga yun yung marunong kong mahirap. Hindi mo kinakalimutan, meron kang dapat bayaan. Pag hindi na pagtagumpayan mo, marami ang magtitiwala. Tama ba, Ben? Marami magtitiwala. So, napakabait po ng Panginoon. Napakabuti na. Na itong revelation na binigay ng Panginoon sa amin, ito yung dahilan, kaya hindi napulbil yung aming mga pangarap. Pero yung ang tagal ko na pong nagpasto. Simula nung makakanta po itong revelation ito, isa-isang dilipat ng Diyos yung aming mga pangarap. Tama yung sabi na sa Itahan Music, seeking first the kingdom of God, sinimula ito, God din. And His righteousness, yung kanyang tapumiran. And all these things will be added unto you. Kaya salamat sa ating Diyos. Purihin siya. Tayo po ay manalangin. Ulitin muna natin yung ang buhay ko. Ang buhay ko'y Panginoon, ito'y gamitin mo sa kalooban mo, sa katuwiran mo. Salamat po sa iyo, inibig mo ang katulad. Ang buhay ko'y limang sa iyo.
sa'yo. At kahit na anong ang aking harapin, Panginoon, susunod pa rin sa'yo. At kahit na anong ang aking harapin, ito man ay problem, susunod pa rin sa'yo. At kahit na anong ang aking harapin, Panginoon, susunod pa rin sa'yo. Aking Ama, susunod pa rin sa'yo. Aking Ama, susunod pa rin sa'yo. Aking Ama, susunod pa rin sa'yo. Aming Ama sa Ortonito, kasama namin ang Banal na Espiritu, nanarinig po sa magitan po ng social media. Tinilig po, Diyos, ang Santo Espiritu mo ang magpatutuo sa mga naghahanap ng kalooban mo. Marami po, Panginoon, ang gusto nilang makilala ka po ng lubos. Sa matagal na panahon, marami po yung napalipat-lipat ang mga simbahan. Yung mga bago pa lang sila, naging loyal sila doon sa mga simbahan, kabilang sila. Pero dumating po ang panahon na yung iba po ay nagpalipat-lipat. Yung iba po, nagpatuloy, yung iba bumalik na sa kanilang mga dating buhay. Hinihiling ko namin aming Ama na sa palitan ng iyong Santong Espiritu, magpapatutuo ka po doon sa mga naghahanap sa iyong kalooban. Hindi para iiwan ng kanilang mga simbahan, kundi upang matutunan yung mga tanong sa kanilang mga buhay. Natulad ang ginawa mo sa akin, sa aming mag-asawa, Panginoon. Itong revelation na dinala mo sa amin, hindi na naglagay sa amin para bumalik sa bati ng Christ. Nagawag namin kalimutan, kami po ay maraming kapamanan ng palataya na pwede kami mag-ihalubino, pwede kami mag-ministeryo sa municipal government, pwede kami mag-ministeryo sa body of Christ. Pero hindi para ipilit yung revelation na binigay sa amin. Kung may natatanggap, salamat pa rin. Kung hindi natatanggap, hindi pa kami pwede magaling. Dahil ikaw po ang nagbubukas ng spiritual understanding sa mga naghahanap ng katotohanan. Hindi po kami. Ang bahagi ko lamang ay ipatotoo yung naging encounter ko sa iyo, Panginoon, 2014. Ngayon po ay 2026 na. Ibig sabihin, O Diyos, almost 12 years na kami nag-aaral sa magitan ng pagtuturo at pag-mentor ng Banal na Espiritu for 12 years. Na lahat ng tinuro niya, hindi akin ito. Kapag kapag ito ay ibenta at pagkakita. Kung gustong matutunan ko, tapos gusto nilang mag-aaral, narito po ako, Panginoon. Tinag ko po itong walang bayad. Tatanda po akong ibigay ng walang bayad doon sa mga nagnanais na malaman po ang iyong kalooban patungkol sa ministry of the Triune Godhead. Maraming salamat po, ulit po. Ito po ang aming sampanalangin. In the name of the Triune Godhead. Amen and Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. Muli po ay sa susunod po na Sabado
ay meron pong tuloy-tuloy po na pag-aaral sa lugar na ito. Pero sa August 1 ay pansamantala, wala po sa August 1, pero magiging August 2. Kasi po, ako'y dadalo ng mission conference doon po sa Baligol. Naimbitahan po ako ng aming bishop na si Bishop Ruel. At kung meron po mga interesado po, ito po ay pre-registration sa Baligol. At amin pong ilalagay sa Facebook yung detalye noong mission conference ko na gaganapin sa Baligol sa Kaita Rizal. So, ito po ay August 1, 2026. Sabado ng umaga, magsisimula ng alas 8 registration. Ang alam po hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay pre-registration, may almusal, may tanghalian at may merienda. At libreng pag-aaral. So ako po ay niyaya ng aming bishop kasama ang aking asawa. Ganon din, nag-aanyaya po ito sa mga gusto. Kaya yung ating Sabado na August 1, gagawin muna natin ang August 2 ng linggo. Pero sa susunod, balik po muli tayo ng Sabado ulit. So God bless you all. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na nagawa na namin at lupa. God bless you all. Amen. Amen.